Hi, Pastor Jeff here, and today let us talk about encounter, or famous po ito sa mga churches na EGR. So when it comes in encounter, sa tanong na is it a need or is it a kailangan ba naming sumama dyan, Pastor? Kailangan ba naming umattend sa mga ganyan? Now, honestly, my answer is not yes or not no. And please allow me to not interpret, but allow me to share to you the principle of encounter in the Bible way or in the biblical way. Jesus Christ, sa kanyang ministry, part ng kanyang ministry is healing. Now sa Bible, part ng kanyang pagpapagaling ni Jesus is yung mga pagpapagaling sa blind man. There are some part of pagpapagaling ni Jesus Christ ay he used the method of touching, no? So at some point tinouch niya lang ang mata ng bulag, and then ito ay gumaling. So they encountered Christ because of the touching of their eyes. And then on the other hand, the other blind man, no, ay through spitting, no. So dinuraan ni Jesus Christ ang mata, and then nakakita. So dahil doon they encountered Christ, no. He encountered Christ because of the way Christ healed him. And then the other hand naman ay Christ just simply spoke the word na idilat mo ang mata mo, and then gagaling ka na, and then he did. So nung idinilat niya, nakakita siya, then he encountered Christ. And then sa ibang account naman ay Jesus Christ sa pamamagitan po ng putik, and then ipinahid po, mga kapatid, sa mata ng blind man, and then na-restored ang kanyang paningin ng blind man, and then he encountered Jesus Christ. So na-imagine nyo ba na itong apat na ito ay nakita-kita? And then sinabi nila na alam niyo ba, pinagaling ako ni Jesus, na-encounter ko si Jesus sa pamamagitan ng paghawak sa aking mata. Ang sabi naman ng isang bulag, mali ka dyan kasi ako ay dinuraan. And then ang isa naman, sabi ng isa, ay mali ka dyan, ako ay sinabihan lang na magaling ka na. And then sinabihan naman ng isa na hindi, sa pamamagitan po ng putik ako ay gumaling. At hindi po sila nagkasundo, and then nagkaroon po sila ng kanya-kanyang simbahan, ano? Merong touching ministry, and then merong spitting ministry, meron pong speaking ministry, and then meron din pong through the mud ministry, ano? So can you imagine that? So mga kapatid, the answer of being the word encounter is this. Ang encounter po ay hindi po communal. Ang encounter po ay personal. Ang encounter niyo po sa Panginoon, this is individual. Iba po ang pagkilos ng Diyos sa tao. Iba't iba ang pagkilos ng Diyos sa iba't ibang tao. Iba't iba ang pagkilos ng Diyos sa iba't ibang kaparaanan. But lahat po ng ito, whatever the ways of encountering God, whatever the ways, kasi minsan kapatid, no, ini-encounter tayo ng Diyos sa ating karamdaman. Ini-encounter tayo ng Diyos sa ating kahinaan. At ini-encounter tayo ng Diyos sa ating kawalan. Ini-encounter tayo ng Diyos sa ating kayamanan. May mga ganang mga instances. Ini-encounter tayo ng Diyos sa ating sa lahat ng bagay, pwede tayong i-encounter ng Panginoon. So, for me, the word encounter is good. Okay? And, pero, if you ask me, personally, mga kapatid, ang pag-encounter natin sa Diyos is what we call individual.
You cannot create a certain program in the church and then ipa-encounter natin sila. Well, again, disclaimer, I am not saying that is not good. No, but for me, if you ask me, ang pag-encounter natin sa Panginoon is that's what we call personal level, because ang Diyos natin is, pag nagmahal yan ay personal talaga. So for me, iba talaga ang dating, no? Iba talaga ang conviction kapag tayo ay personal na in-encounter ng ating Panginoon. So that's all for today. So I hope na kahit pa paano, no, may konting wisdom tayo doon. So God bless you. I hope that we encounter God through reading the Word of God, through prayer, and of course, at higit po sa lahat, tayo po mga kapatid ay nandun yung ating desire really to long more sa ating Panginoon. God bless po sa ating lahat. Thank you for watching sa aking munting page. God bless you. Bye-bye.